Naman ng mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang controversial na balita ang gumulat sa buong bansa matapos magsampa ng kaso laban kay President Kuting ng Norte Jr. at sa kanyang asawang si Lizata Smugs. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa aligasyong pagpapakalat ng iligal na pulburon sa bansa. Ang mga akusasyon ay nagmula sa isang grupo ng mga anti-drugs advocates at mga mambabatas na nagsasabing may kinalaman ang mag-asawa sa pagpapalaganap ng nasabing iligal na aktibidad. Ayon sa mga dokumentong isinumite sa korte, inihabla ni PBBM at First Lady Lizata Smugs sa mga akusasyon ng pagpapadali at pagsuporta sa operasyon ng mga droga syndicate sa bansa. Ipinahayag naman na sasakdal na may mga ebidensya na nauugnay sa kanila sa transaksyon ng pulburon, kabilang na ang ilang testimonya mula sa mga nahuli sa mga drug bust operations. Sa mga ulat, pinaniniwalaan ng mga operasyon ng droga ay lumawak sa mga key cities sa bansa at itinuturing itong isang malupit na hakbang sa mga sindikato upang kumita. Samantala, nananatiling matatag ang pahayag ng Malacanang na walang katotohanan ng mga paratang laban sa Pangulo at sa kanyang asawa. Ayon kay Press Secretary, ito ay isang baseless na akusasyon at walang sapat na ebidensya upang patunayan ng kanilang pagkakasangkot. Nilinaw din ng Malacanang na walang kinalaman ng mag-asawa sa anumang iligal na aktibidad na ipinaglalaban nila sa kapakanan ng bawat Pilipino laban sa pulburon. Habang patuloy na lumalaganap ang usapin sa buong bansa, nagkakaroon naman pagkakasalungat na reaksyon mula sa publiko. May mga nagsusulong ng investigasyon upang tiyakin ang integridad ng gobyerno, habang ang iba naman ay nagsasabing isang uri ng politikal na pag-atake lamang ang mga kasong ito. Sa kasalukuyan, patuloy na isinasagawa ang mga legal na akbang at itinitignan ng mga otoridad ang mga susunod na aksyon na gagawin kaugnay sa kasong isinampa laban sa mag-asawa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Noong March 6. Okay, March 6. So, 3 days ago dyan sa Pilipinas. So, ipakita natin ang video. Actually, pinost ka kasi share ko lang dito sa Boljaka natin. Ayan. So, kung makikita nyo, i-share natin. O, kung makikita nyo mga palangga, ang sabi ko nga dyan, it's Aquino 2.0. Welcome to bagong bangag na Pilipinas. Alright, so ayan yung video. Well, siguro bago natin ipakita yung video mga kababayan, right? Basahin muna natin yung sinabi ng biktima. So, nung March 6, 2025, araw ng pag-alis ng biktima papuntang Vietnam. Ayon sa kanya, mga palangga, right, nakita nyo, di ba? Okay, tingnan natin dito. Nakikita naman siya. Right. Okay. So, sabi niya, anong basyo, anong bala? Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. Senior na ako. Bakit nyo ginagawa sa amin ito? Maawa naman kayo sa amin. Okay? Ang sabi niya, mga salitang hindi ko inaakalang masisigaw ko sa harap ng mga opisyales at security ng NAIA Terminal 3. Sabi niya, sa sarili nating mga sarili nating kababayan. Mga palangga, pag-upo ni Pangulong Duterte, kung natatandaan ninyo, ang sinabi niya, pag nagtanim pa kayo ng bala dyan, ipapalunok ko sa inyo. Kaya nga, di ba, ang guidance dyan ni Pangulong Duterte, pag may nakitang bala o yung mga anting-anting, kukumpiskahin na lang at itatapon, hindi i-extort. Dyan tayo, ako galit na galit noon, dahil sa extortion na ginagawa nitong mga tiwali dyan sa airport. Bakit lumalakas ang loob nila ngayon? Ha, Zoro, you're there? Okay, bakit lumalakas ang loob nila ngayon at ibinabalik nila ang tanimbala upang i-extort? Kasi nga, ang presidente nyo ay bangag. Walang pagpapahalaga at hindi lang yun. Kasabwat mismo ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas ang mga tiwali dyan sa airport. Diba? Kaya nga nakakapagpapatakas ang immigration ng mga pugante. Katulad kahapon na vlog natin, yung Korean na pugante, di ba? Kasi nga, wala na silang takot. Ito yung epekto ng gobyernong bangag dahil nga
magkakasabwat sila. So dito, pakita mo natin ng konti yung video. Nakikita ko din sa video na ito, may pera sa sobre. This, i-play natin yung 145. 145. Ayan, ako na pala mag-play nito. Okay, tignan natin. So, Abala. Hindi tama yan. senior kasi siya eh. Ngayon hindi So, Teka lang. Sobra na Nakita niyo yung pera? Ano? Tingnan mo babalik ko. Wala. May pera sa sobre. Hindi tama yan. senior kasi siya eh. Ngayon hindi Teka lang. Sobra na ba? Ano? I-report ko kayo. That's too Ginawa much niyo. po. That's too much. That's too much. Mami, Ma, o baka ito. Pang-ano ko sa ilong. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa niyo. So, hindi nga kami. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So, hindi nga po kami. So, hindi nga po kami. Nay, hindi kahit po makarating kay Tulfo yan, wala na rin gagawin si Tulfo. Kasi magkakasabwat na sila diyan sa gobyerno ng panggigipit lahat. Kaya wag na yan. Isumbong nyo na lang kay Maharlika, wag na kay Tulfo. Dahil yung ganyan, hindi yan papansinin ni Tulfo. So mali po yun ang sinabi ninyo. Dahil wala kayong maaasahan sa mga buwaka ng inang Tulfo na yan. Dahil kasabwat na yan ng Marcos Bangag administration. Tuloy natin. Confirmation lang po. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day Wala ko kasi lang kaming x-ray dito, ma'am, pero hindi Kapal namin ng mukha na-double ng check mga yung hayop. empty shell. Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa back. Nung ka na ng water pagpasok, bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako nagpapalit eh. Okay, stop na muna natin dyan mga kababayan. So, nakita nyo? Ang sabi dito, habang iniintay ang aming turn sa Group 5 boarding, bigla kaming nilapitan ng isang babaeng security personnel. Narinig nyo nga, sabi ng security personnel, Ma'am, excuse me po, may nakita po kasi kaming anting-anting sa bagahe ninyo. Sabay turo daw sa maleta. Anting-anting o yung perang nakasobre? O mang-extort kayo? 'Di ba? Bakit yan? May mandato na yan ang former administration na kapag may nakitang may nakitang bala or anting-anting or whatever, ay hindi nyo aabalahin ang pasahero. Actually, nakalagpas na sila. Pero basahin muna natin yung kwento dito. Ang sabi ng biktima, nagulat ako. Ano yon? Anong anting-anting? Saglit siyang natawa bago sumagot. Di ba nakita nyo? Tumatawa tong ano. May video pa yan dyan na ipapakita natin mga palangga. Ngayon, sabi dito, akala namin nagbibiro lang siya dahil casual niyang pagsabi. Sabi kong wala kang alam sa sinasabi niyang, wala akong alam sa sinasabi niyang basyo ng bala. Kaya kung gusto nilang i-check ang maleta ko, gawin na nila rito mismo sa boarding gate dahil baka maiwanan kami ng eroplano. Ngunit, iginiit niyang kailangan namin bumalik sa security area para sa inspection. Para nga naman, sa security area para magtago, magkubli ang mga buwaka ng ina kung sila ay mga extort o kung sila ay magnanakaw ng sobre ng pera. Sabi ng biktima, hindi ako pumayag lalo na't paalis na ang flight namin. Sabi ng anak ko, sabi niya, kung may nakita kayo, i-check nyo na dito mismo. Hindi na kami babalik doon. Senior citizen na kasi ang nanay ninyo, ang nanay ko. Narinig niyo yan sa video, di ba? Dahil nga, ang dahilan dito, siguro, dahil madidelay yung madidelay yung kanilang travel. Baka sabihin, magbayad na lang kayo. Baka naman may 10,000 ka dyan. O 10,000, hindi ko na kayo guguluhin
para makakahabol niyo yung flight, magbayad na lang kayo. Kaya nga, it's good thing dahil yung mga anak nasa may presence of mind na binidyo nila yung pangyayaring ito. So, ang sabi ng biktima, dahil sa aming pagtutol, pinatagal pa nila lalo ang proseso. Sabi nilang, hihintayin pa raw ang supervisor para malaman kung ano ang gagawin. Nakita nyo, this is very sindikato, mga kababayan. Sindikato ito. Sabi niya, habang nagmamakaawa kong i-check na lang, ang bag ko doon mismo, wala pa rin silang ginawa. 6 na minuto na lang bago umalis ang eroplano. Nanginginig ako sa galit at nervyos. Pagdating ng supervisor, tinanong siya ng babaeng security personnel. Sabi, ma'am, dito po nila pinapacheck, sabay turo sa maleta ko. Akma ko na sanang buksan ang bag ko nang biglang sinabi ng supervisor, hindi naman dyan eh, sa handbag po nakita. Okay, di mali-mali. Diba? Nagulat ang babae at napatawa bago sumagot, ay hindi ba dyan? Ibig sabihin mga palpak or gumagawa lang sila ng kwento o issue kasi wala namang nakitang anting-anting sa bag nila. Tuloy natin na sabi ng biktima, doon pa lang, lalong lumakas ang aking hinala, hindi sila consistent sa sinasabi nila. Pinakita nila sa akin ang x-ray image na sinasabing bag ko raw, ngunit wala naman akong dala na kahawig ng nasa larawan. Here we go. Tignan natin to. Ito, I think, yung sinasabi ng ating pasyente. Ito to. Yan ang pinakita. Okay? Yan x-ray. Tapos sabi niya, binuhos na ng anak ko ang laman ng handbag ko para ipakita na wala kaming dalang ipinagbabawal. Ngunit nang wala silang makita ng anuman, bigla silang tumalikod at umiwas sa camera ng anak ko. Tignan natin yung isang video. Okay? I think ito na ang pagbuhos. Ito. 43 seconds. Yan yung pera siguro nakita nila. Tignan natin to. Alright. Bala. Ayan. Bala. Bala. Saan dito bala? Oh. Oh, wala. Wala naman. Pakiano niyo po. Wait lang. Rosary. Rosary. Oh. Nalip, diba? Bala. Mukhang hindi. Hindi na yung copper. May relo po ba kayo namin? Relo. Hindi ganyan. Dapat nakita na yan doon sa x-ray pa lang. Bakit tinabol? Picture mo Ayan, no. Bawal po kayo, ma'am, dahil para makita yung mga mukha niyong kawatan o extortionista. O ito pa, si Mami. Tinakbo pa man din. Kapan ako. Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man din natin. Wawa naman Hello yung... everyone, welcome to Cebu Pacific Flight. We're leaving Mount Sapet to this 53744. Nagpakuha na ako ng tubig kaya napabili ako. Anyway, sige, stop sharing na natin yan mga palaga. Okay, tignan natin. Tagalin ko lang muna. Alright, tanggalin natin. So nakita ninyo? Yes, sabi ni Elvie de la Cruz, nakakagigil talaga. So bakit sila hahabulin kung may nakitang anting-anting, may nakitang bala, di ba? Nakalagpas ka na sa x-ray eh. Kung merong bala yon, kung merong anting-anting yun, dapat pa lang dun sa x-ray nakita na. Baka nakita yung sobre, pagtripan natin to. Kasi medyo may edad na, senior, sabi niya nga senior citizen, baka masindak to sa atin, pwede tayong mag-extort ng pera. Sabi ni Soro Drugs, nakabalik ulit, lantaran pa simula ng pag-upo ni Bangag. Exactly. So ngayon, ang sabi dito ang sabi kanina, tuloy natin, ay hindi ba dyan? Doon pa lang lalong lumakas ang hinala, hindi sila consistent sa sinasabi nila. Ipinakita nila sa akin ng extra image, yun nga pala kanina, na sinasabing bag ko raw, ngunit wala naman akong dala na kahawig ng nasa larawan. Ibinuhos na nga ng anak ko ang laman ng handbag, para ipakita na wala kaming dalang ipinagbabawal, ngunit nang wala silang makitang, anuman bigla silang tumalikod at umiwas sa camera ng anak ko. Nakita nyo kanina, di ba? Ay ma'am, bawal po mag-camera. Ang kakapal ng mga mukha ng mga extorsionistang mga yan. Ngayon, sabi ng biktima, nang sabihin ko sa kanila na isusumbong ko sila kay Rapid Tulfo, sabi ko walang kwenta na yun palangga. Agad nilang tinakpan ang mga name tag. O bakit pa tatakpan ang name tag mo? Diba? Kaya ka nga may name tag para i-display ang iyong pagkakakilanlan dahil sakaling mag-extort ka ng pera o magurgur ka dyan, biglang may sumapak sa yung pasahero dahil sa pang-extort mo at nang matuluyan kang
magurgor dahil sa kapag nanakaw ninyo, makilala kung sino ang bangkay na sinapak dahil sa pang-extort, right? So, kitang-kita naman palangga. Sabi pa nakagalit. Sabi pa ng ating senior na biktima, grabe ang sama-sama ng loob ko. 69 years old na ako at sa buong buhay ko ngayon na ako nakaramdam ng ganitong pagmamaliit at pang-aapi. Only in Bangag administration. Only in Lisa Kidnappers, Lisa Smuggler administration. Nakita ninyo? Hindi nyo na, itong mga pagtatakip na mga trolls ni Lisa Tanas na matbaba ang krimen, maganda ang ang ekonomiya, maayos ang pamalakad ni Bangag, hindi po magsisinungaling ang ebidensya. Dahil ayan, nakita nyo naman sa video. Sabi nga niya, tumaas ang presyon ko at hanggang ngayon napapanaginipan ko pa rin ang nangyayari. Nagkaroon siya ng trauma. Dapat nga kasuhan yung mga extortionista, yung tangkang mag-extort sa kanila. Yung danyos, yung perwisyo. What if kung naapektuhan yung biktima, inatake sa puso, edi nakapatay, nakagurgur pa ang mga buwakan ng Genemes? Ang sabi pa niya, ang buong akala ko nagbago na ang sistema sa NAIA. Pero hindi pala. I think she's referring sa previous administration. Okay? Gusto kong mabigyan ito ng aksyon para wala nang ibang mabiktima ang mga opisyalis na ito. Ni isang pagsisisi o paghingi ng paumanhin na wala ako natanggap sa kanila kung hindi ito matutugunan, patuloy silang mambibiktima ng inosenteng pasahero. Kasi nga mother, kasabwat yan ni Bangag de Lisa Tanas. Pinapayagan nilang mag-extort, mag-smuggle, magpalusot, magpuslit ng mga gante diyan sa Bureau of Immigration o diyan sa ating airport. Kaya sabi ko sa inyo, wala nang saysay mabuhay sa Pilipinas kung hahayaan ninyo na patuloy kayong Patuloy kayong bubudulin, patuloy kayong kikikilan, i-extort, pagnakawan, o manghingi ng ransom, katulad na lamang ng kidnapping ng 14 years old na nanghingi ng ransom ang gobyerno na sindikato, yung mga tao nila. Kitang-kita nyo naman, di ba? So yan ang nangyayari ngayon. Kaya sabi dito, sa kabila ng, nagpasalamat ako sa Cebu Pacific dahil sa kabila ng nangyari sa kanya ay, inassist naman siya and everything. So ngayon, sabi ni Torvlog, bumalik na naman ang tanimbala, Diyos ko po. They can file action for damages, civil action yan para masampulan. Sobra na, sabi ni Junjun, unay na. I hope ma-actionan kasi kung mga bata yan ng Bureau of Immigration, kung bata yan ni Bonjing, kasi hawak na yan ang Bureau of Immigration. Kasi ganito lang yan. Kung sino yung nasa taas, sige, bala na kayo, dumiskarte kayo, kung maka-extort kayo ng pera, edi go. Lulusutan na lang natin yan, pagtatakpan na lang natin yan pag kinasuhan kayo. So ganyan mga palangga. Sabi ni Vivian Moreno, uwi na lang kami pag di na si Bangag, delikado umuwi. Totoo. Di ba? Last year, kinuwento ko sa inyo yung kaibigan ko, ni-random check din siya. Yung mga alahas niya, tinitignan, pero it just so happened na very strong yung personality nung kaibigan ko, kaya tsaka naka-ready yung camera niya din, video niya, phone niya, kaya hindi siya nagawang pag-extortan or kikilan ng mga walang hiyang ito. Bebik Motogina Singson, thank you so much. So ngayon, mga kababayan, ito yung namamayagpag ngayon sa Bangag na administration. Okay? Ang susunod nating ipapakita sa inyo at okay, i-add screen natin ka muna ha. Okay. Susunod natin ipapakita sa inyo kung gaano ka walang hiya itong si Bangag. Alright. Ito na. Pakita natin. Pakita natin ang ating next presentation. Di ba may presentation tayo? Add sa stage. Okay. Next. Excuse me. Ngayon mga kababayan, post ko lang yan. Pakipalo nyo na lang yung Boljakan. Okay? So, di ba? Ang sabi ni Bangag ay hindi siya, wala nga siyang statement o pakikiramay o pagdadalamhati dito sa mga napatay na two pilot
Okay, na kung saan, di ba, nag-crash yung fighter jet na sinasakyan nila. Ito pala, kawawa naman to mga to. Okay, na sina First Lieutenant April John Dadula at si Major Jude Salang Uy. Ayan, yung mga itsura nila, nakita ninyo. So yan. So ngayon, hindi makakapunta si Bangag dyan dahil daw may urgent matter. Okay, kaya nga, binalikan ko yung nakaraan. Yung Bangag crocodile tears na sinasabi ko dito sa inyo. Ang sabi ko dyan, natatandaan niyo pa ba noong 2015 nang nagbuwis ng buhay ang SAF 44, pero imbis na dumalo sa arrival honors, mas pinili ni Noynoy Aquino na mag-ribbon cutting sa Mitsubishi at mag-party-party. Naalala niyo yon, galit na galit tayo kay Noynoy. At pinuri natin si Bangag. Mabuti pa si Bongbong Bangag, nagpunta doon sa pamilya, at nakiramay. Kaya nga sabi ko nga dito, binalikan ko ang mga nakaraan, samantalang si Marcos Bangag Jr. ay nakahanap ng pagkakataon para magpa-photo op. Kunwari, nalungkot, nag-crocodile tears pa habang nakikiramay sa pamilya ng SAF 44. Pero ngayon, pinatunayan niyang pareho lang sila ni Noynoy. Pusong itim, walang malasakit at walang pagpapahalaga. Dahil ngayon, yung dalawang piloto ng Philippine Air Force nga na nasawi na sina Major, binanggit ko na pangalan, Jude Salong Oy at First Lieutenant April John Dadula ay dinedma ni Bangag. Dahil may urgent matter daw siya. Kaya nga sabi ko, Julul, nagpupulburon ka lang. Ano yung urgent matter? Na napakadali lang puntahan, nakakapasyal nga siya sa F1 sa Singapore. Pumuslit nga sa pagpanunood. Nakakapag-campaign siya. Nakaka-attend siya ng mga kasal, ng mga kasabwat niya, ng mga cronies. 'Di ba? Nakaka-attend siya ng mga ganon. Nakakapagbangag siya. Pero etong ating mga heroes, fallen heroes, yung ating mga sundalo, ang ating mga piloto, dahil yan ay lumalaban sa mga makakaliwang grupo, nakasabwat din yung mga, kaya nga sabi ko sa inyo, kayong mga hukbong sandatahan o kasuputan, kitang-kita nyo na pero wala pa rin kayong ginagawa. Ngayon, ang sabi ko dito, bilang presidente, well, anong expect mo? Bangag nga na presidente. Hindi man lang nagpakita si Marcos Jr. ng kahit anong respeto o pagpapahalaga sa sakripisyo ng dalawang fallen heroes. Kaya nga, di ba, sabi ko, hindi ba't noong 2015, nagdrama siya si Bangag na kunwari concerned sa ating fallen heroes, pero ngayon hindi man lang niya binigyan ng panghuling pagpupugay etong dalawang piloto. Pero sabi ko nga, pareho lang silang dalawa Aquino at Marcos Bangag. Parehong walang malasakit sa tunay na bayani ng bayan. Pareho lang ang playbook, pareho lang ang drama, at pareho rin silang walang pakialam sa mga sundalong handang mamatay para sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, mga hukbong kasuputan, mabuhay kayong lahat sa pagbulag-bulagan na ang commander-in-chief nyong kawatan na si Bangag at Polboronic. Sabi ko pa, huwag niyong ipagtanggol ang bayan ninyo. Magsunod-sunuran lang kayo kay Lisa, kidnapper, smuggler at Polboronic administration. Kaya sabi ko dito, PS, ang galing ng angle shot ng mga photographers ni Bangag na nakapwesto na ngayon at kumakamal ng pera ng bayan. Pakita natin yung kag-drama niya, di ba? Ang galing ng angle shot dyan baka si Barya ang nag-shot yan, hindi natin alam. O si yung kasinlaki na ng Alipante ngayon, dyan sa PCO. So nakita nyo, kunyari paiyak-iyak ang jutang Jinina, crocodile tears, payakap-yakap kunyari sa pamilya, pero ito pala ay photo op. Diba? Ang galing ng shot, di ba? Yun ay photo op lamang. Okay, photo op lamang. Nalaman natin, stop sharing na natin yan. Okay? Nalaman na natin ngayon, na-verify natin, mga kababayan, na ito ay drama-drama lang. Okay? Operating at night in very mountainous area is surely going to end in disaster, sabi ni WDW. Prince Santiago, pareho lang ang Marcos Aquino, self-centered people. Yun na nga, pareho lang. Not only that, pareho silang walang pagmamahal sa bayan. At pareho silang may
Well, yung isa wala na yon. Si Bangag na lang ang tirahin natin dahil tegi na yun si Noynoy. Nagbayad na sa kung ano man ang mga kasalanan niya nagawa sa bayan niya. So si Marcos Jr. ay dapat panagutin sa kanyang kabubabuyan at kawalanghiyaan. Ngayon mga kababayan, ano pa ang ginagawa ni Bangag? Diba? Alam nyo na, sa kabila ng kanyang mga kapalpakan, yung pagbagsak ng bridge, dyan sa Isabela, na nag-ala engineer siya, na sinasabi niya design flaws, o nagsalita na mismo yung nag-design yan, na tama yung kanyang disenyo, sinunod niya kung ano man yung, standards ng designing. Tapos ngayon, ang sabi niya, dapat hindi nagsasalita. Hindi niya sinabing Pangulo, dapat hindi muna nagsasalta kung wala pang forensic investigation kung ano ba talaga ang nangyari. So may mga magagaling na engineers na nagpapaliwanag na substandard yung not the design, kundi yung mga yung mga bakal doon, yung mga ginamit, semento or ano ba tawag doon. Basta yung mga pag sinabi ni Bangag suspension bridge, hindi daw suspension bridge yun. But anyway, dun sa mga engineers, alam niyo yan. So lahat ng mga ginamit na mga materials doon ay palpak or substandard. Ang tanong, dahil nga 3 years na si Bangag sa kanyang, magti 3 years na sa kanyang panunungkulang kabangagan, hindi ba nila chinek yan o ni-revisit, yung design o yung contract and everything? Di ba? Kasi panahon niya na yan naghahanap siya ng sisisihin. Okay? Even nag-start pa yan noong panahon ni Aquino, ang sinisisi naman ngayon ang Pangulong Duterte. Ang tanong, magkano ang kinubra ng mga kasabwat ni Bangag dyan sa bridge na yan kung bakit nila tinipid itong mga materyales? Arc Bridge yun, sabi ni Junjun. Nasaan ang budget ng Marcos admin sa refitting? Nagurgur na, sabi ni Anton. Tinipid ka mo ang materyales, sabi ni LV de la Cruz. Okay. Yes. Si Au, total, si Satanas, kapatid ni Au nasa California. Yes, alam ko yung palangga na inasabi na natin sa'yo. Kaya nga sabi ko nga di ba, anong purpose ng kanyang pagbisita dito. Ngayon, itong si Bangag, mga kababayan, ang kanyang mga alipores, ang kanyang mga trolls, ang kanyang mga pulburonic vloggers ay nagpakalat ng kasinungalingan patungkol kay Pangulong Duterte na kaya daw si Pangulong Duterte namataan. Ano pa sabi niya? Tignan natin ha. Sabi dito ng mga sinungaling, okay? Nagpakalat sila ng kasinungalingan. Ano pakalat ng mga nakita to sa People's Tonight. At napag-alaman natin na yan ay tambaluslos. I don't know kung this is the legit one, pero baka ito ay troll lang nila Lisa Tanas. Ang sabi nila, ayon sa mapagkatiwalaang sources, umalis si Digong sa Davao City alas 9 ng gabi noong Huwebes patungo ng Maynila sakay ng Philippine Airlines flight number PR at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras at sa kanyang biglaang at palihim. Mga julul! Mga sinungaling, ito dapat ang pinapatawag, ito dapat ang binibigyan ng leksyon ng TRICOM o TRIDORCOM. Anong palihim? Pupunta ang Pangulong Duterte. Actually, alam ko to. I was invited actually dyan sa Hong Kong. Okay? Hindi lang ako makarating. So, hindi ito palihim, mga gunggong. Ito ay palabas ni Lisa Tanas, ni Bangag, para talagang, sirain ng mga Duterte. Paano magpapalihim yan? Diba? Pupunta sila dyan. Oy, congratulations dyan sa Hong Kong, ha? Mamaya na dyan. Dyan sila, Cathy, ang mga vloggers na ginigipit ng Bangag administration. Nandiyan silang lahat. Ngayon, mga kababayan, kaya pupunta si Pangulong Duterte doon para what? Salubungin ang magbigay-pugay at mangampanya para sa kaniyang Duterte's candidates for senators at makapiling ang mga OFW. At napag-alaman ko sa aking mga group chat, yung mga vloggers talagang rockstar pa rin ang Pangulong Duterte doon sa Hong Kong, even foreigners ay nagpapapicture sa kanya. Ngayon, ang itong mga malisyosong mga kasinungalingan ng tambaluslos, Liza Tanas, Bangag tandem na mga balita.
Okay? Dahil sabi dito, kaya daw tumakas si Pangulong Duterte ng palihim papuntang Hong Kong dahil daw sa ugong na mai-issuean siya ng ICC warrant of arrest. Okay? Dito sa mga pagbibintang nilang crime against humanity. So tignan natin kung hanggang saan kasi damputin niya, damputin kahit walang